Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon! Oy, meron ho tayong bad news sa mga motorista dahil ipatutupad na po ng mga kumpanya ng langis ang bahagyang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong pong araw ng Martes, March 19. Batay po sa abiso ng mga oil company, tataas ng 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang matatapyasan naman ng 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Wala namang ipatutupad na paggalaw sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang kasalukuyang sitwasyon sa presyo ng petrolyo sa world market ay bunsod pa rin ng geopolitical factors na nangyayari sa gitnang silangan. Hataw Balita ngayon! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng hustisya para sa 4 na sundalong nasawi sa pananambang sa Barangay Tuayan 1, Datu Hofer, Maguindanao del Sur, Kamakalwa, March 17. Sa isang social media post, mariing kinundina ni PBBM ang pangyayari at iginiit na lalo lamang dapat paigtingin ang pagsawata ng gobyerno sa lahat ng uri ng terorismo sa bansa. Sa kasalukuyan, tinutugis na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga sospek sa ambush na pinaghihinala ang mga miyembro ng Dawla Islamiyya. Hataw Balita ngayon! Pinatunayan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na galing mismo kay religious group leader Apollo Kibuloy ang naiulat na 17 kondisyon nito para dumalo sa investigasyon ng Senado. Kasunod ito ng ginawang pagtanggi noon ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio ukol sa mga naturang kondisyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas na komento ang kampo ni Kibuloy ukol sa issue. 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, magdebate tayong dalawa. Kasi parang tinatakot ako ni Ontiveros na ayaw, tapos dito sa social media na parang naman nila mga kung di ka magano o invoke, contempt and you tested by kaya napilitan ako na magbigay ng 17 condition. Sinubukan pa tayong linlangin ng abogado niya na si Attorney Topacio at tinawag pa na fake news. Pero si Kibuloy na din umamin. Hataw Balita ngayon! Kinumpirma ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo na pinag-aaralan pa kung sasampahan ng kaso ang nagkanlong sa co-accused sa Percy Lapid Slay case na si Ricardo Zulueta bago ang kanyang pagkamatay. Sa ngayon, inirerespeto muna nila ang pagluluksa ng pamilya hinggil sa pagkamatay nito, ngunit nangako naman anya ang mga kaanak na makikipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. Naniniwala naman ang PNP na walang foul play na nangyari sa pagkamatay ng dating Bucor Security Officer. Hataw Balita ngayon! Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government o DILG na mananagot ang sinumang may kasalanan, lalo na ang mga local official na nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon sa paglitaw ng resort sa Chocolate Hills sa Bohol. Dumating na kahapon ang task force na binuo para imbestigahan ang kontrobersyal na Captain's Peak Resort sa gitna ng pambosong tourist spot. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, aalamin nila kung paano nangyari at sino ang gumawa ng nasabing resort. Tayo po ay nagtayo ng task force sa Bohol. Ang purpose nito ay para alamin po natin ang kung meron liability o wala kung sino mang tao, lalo na ang local government unit. Yung mga may kasalanan, sasampahan namin ng demanda sa Office of the Ombudsman. Depende po sa investigasyon kung sino-sino ang mga dapat na managot ay mananagot. Hataw Balita ngayon! Ipinangako ng San Miguel Corporation o SMC ang planong modernisasyon at pagpapalaki ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos nitong lagdaan ng concession agreement sa gobyerno
kahapon March 18. Sa ilalim ng kasunduan, iti-take over ng SMC ang operasyon at maintenance ng airport simula o bago ang September 2024 para isagawa ang rehabilitasyon ng NAIA. Maaring tumagal ito ng 15 taon o mapalawig pa ng hanggang 25 taon ang nasabing concession. Hataw Balita ngayon. Itinilaga ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. bilang bagong officer in charge ng National Food Authority o NFA si Larry Lacson. Kinumpir naman itong Huwebes, March 14 ng NFA Council na pinangungunahan ni Secretary Laurel ang posisyon ni Lacson na naunang nagsilbi bilang Director 4 ng DA. Sa kanyang unang pagharap sa mga empleyado ng NFA sa Central Office kahapon March 18, tiniyak ni OIC Lacson na gagawin nito ang lahat ng makakaya para makapagpatuloy ang ahensya sa tungkulin sa kabila ng mga isyung kinakaharap nito. Hataw Balita ngayon. Samantala sa ibayong dagat, matapos ang landslide victory ni Russian President Vladimir Putin itong linggo, tiniyak naman ng China ang pagpapatuloy ng matatag na relasyon nito sa bansa. Kahapon, March 18, binati ni Chinese President Xi Jinping si Putin sa kanyang pagkapanalo sa halalan. Sinabi naman ni Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian na ang ugnayan ng dalawang bansa sa ilalim ng pamumuno ng nasabing mga leader ay mananatiling sumusulong. Ngayong taon, ipinagdiriwang ng China at Russia ang ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang samahan. Hataw Balita ngayon. Ikinabahala ni United Nations Secretary General Antonio Gutierrez ang kasalukuyang nangyayari na pinakamatinding pagbabanta ng nuclear warfare sa nakalipas na mga dekada sa mundo. Binigyan diin ng opisyal na ang mga banta sa paggamit ng nuclear weapons sa anumang kaparaanan ay hindi katanggap-tanggap. Matatandaan na sinabi kamakailan ni Russian President Vladimir Putin na handa ang kanyang bansa na gumamit ng nuclear weapons nito sa oras na magpadala ang Estados Unidos ng militar sa Ukraine. Iginiit ni UN Chief Gutierrez na kailangan itigil na ng mga makapangyarihang bansa ang pagyayabang ng kanilang mga nuklear na armas. Hataw Balita ngayon. Yes, good morning, Amiel at Bebs. Ayan, nakarating na rin ba sa ating mga kababayan yung paglitaw nitong mga resort dyan sa Chocolate Hills, Amiel? Oo, amigo, hindi makakaligtas yan sa mga netizens, sa mga Pilipino, lalo na dito sa ibang bansa, no, sa particular sa South Korea. Naging maingay na usapin kasi narinig natin na pinag-uusapan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nakapagbakasyon na dyan sa Chocolate Hills. Alam mo naman yung mga kababayan nating mga Pilipino, kapag bakasyon ay talagang sinasamantala na makapunta sa mga pasyalan dyan sa ating bansa. No? Kaya negatibo talaga yung opinyon ng karamihang mga kababayan natin, siyempre dahil nga doon sa pagtatayo ng nasabing resort. At marami ang nagsasabi na talagang ito ay hindi maganda at kumbaga parang nasira talaga yung ating natural na ganda noong Chocolate Hills. Sana nga ay masolusyonan yan at talagang managot yung dapat managot. Alam ko dyan kina Bebs, pinag-uusapan din ito no? Alam mo, Amiel at amigo, tama ka dyan. Talaga mainit itong issue na ito. At isa sa mga major na tanong, paano ba nakapagpatayo dyan? Siyempre, kailangan niya ng mga permits, di ba? So, sino ba nag-approve noon kung meron man? Yan yung mga number one na mga naririnig kong tanong, amigo. Tsaka magkano ang usapan? Isa rin yun sa mga tinatanong. Pero, ang lumalabas, hindi lang yung Captain's Peak Resort ang meron doon, meron pa palang ibang mga structure na doon sa Chocolate Hills, Amiel at Bebs. Oo, amigo, kasi nung nagpunta kami doon 2022, may mga structure talaga na pwede mo akyatin yung pinaka-hill. Naglagay sila ng parang mga platform. At meron doon, may mga bayad So, tapos iba naman doon, meron parang pwede kang sumakay doon sa tawag doon, ATV, no? At talaga may mga parang minodify na. At sa mga bansang napupuntahan natin, amigo, yung paggalaw sa mga, lalo na sa mga pag-aari ng
bansa. Ibig sabihin, yung mga protected area ng ating bansa, mga natural heritage, hindi talaga mahigpit na pinagbabawal kahit yung paggalaw ng mga puno o kung anumang mga nandyan, naturally ay malaki ang multa na maaring kaharapin ng sino mang lalabag dyan, amigo. Ganun din dito, no, amigo, Amiel. At saka, kasi, hindi lang naman yung biglang pagkatinayo yan, nandyan na, di ba? So, syempre, it takes months. Bakit walang nakapansin na may nagtatayo na pala dyan, di ba? Kaya, yun nga yung, yung mga, marami tayong mga questions na sana loobin masagot at mapatawan ng kinaukulang mga penalties o mga dapat managot dyan sa mga pangyayari yan, amigo. Meron tinatawag na Protected Management Board, yung PAMB, na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na rin dyan ng DNR, na posibleng yan nga ay usisain ng DILG kung bakit nagkaroon nga ng ganyan. At nakausap ng ating reporter doon yung spokesperson doon sa isang bayan doon. At ang isa sa kanilang mga dahilan kaya may ganon ay gusto nilang mapalakas yung turismo doon sa Bohol, at posible naman na lalo pang lumakas dahil naging laman ng balita yung Chocolate Hills. Dinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police na huwag makontento sa mababang crime rate sa bansa. Sinabi ito ni PBBM sa panunumpa ng mga bagong promoted na mga opisyal ng pulisya sa Malacanang kahapon, March 18. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas sa kakayahan ng PNP para matutukan din ang cybercrime tulad ng mga kaso ng scam o maging sa pang-abuso sa mga kabataan gamit ang internet. We should not be content with the current decrease in crime rates. While the statistic can be counted and crime incidents reduced, even in their diminished state, the disturbance they cause is still immeasurable. Hataw Balita ngayon. Nananatiling nakabinbin pa rin ang arrest order ng Senado laban kay religious group leader Apollo Kibuloy. Ngunit isang pirma na lang ang hinihintay para siya ay mapaaresto. Ayon kay Senate President Zubiri, aaralin niya ang tugon ni Kibuloy at Senator Risa Ontiveros para makapaglabas ng desisyon sa lalong madaling panahon. Kumpiyansa naman ng senadora na maayos na may patutupad ang arrest order sa oras na ilabas na ito ng Senado. Well, hopefully walang mamumuong physical resistance dahil if ever isa na namang negatibong development yan dito sa investigasyong ito, na kung hindi lang nagdrama ng napakatagal ni Kibuloy, kung sana humarap na lang siya sa unang hearing, hindi kailangang umabot sa ganito. Mahigit 20,000 security forces ang ipakakalat ng Police Regional Office o PRO6 para sa pagpapanatili ng seguridad sa darating na long holiday sa Western Visayas. Kabilang narito ang mga police at force multipliers na magbabantay sa matataong lugar. Ide-deploy ang mga ito sa bus terminals, ports, mga simbahan, tourist destinations at mga lugar na kadalasang dinaragsa ng mga turista. Maliban na dito, nakaantabay rin ang mga personnel ng Bureau of Fire Protection Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Disaster Risk Reduction and Management Offices para maabot ang zero incident sa kabuuan ng mahabang bakasyon. Hataw Balita ngayon. Mas paigtingin pa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay ang pagpapatupad ng kanilang rehabilitation program sa lalawigan ng Albay. Sa ilalim din ng mga otoridad sa close monitoring ng ahensya ang mga drug-cleared barangay. Mula sa Masbate City, si Jerry Galicia, humahataw live. Hataw Balita ngayon. Good morning, Jerry. Ilang barangay pa ba ang hindi pa drug-cleared ng PDEA dyan sa Albay? Yes, amigo, batay sa tala ng PDEA, Philippine National Police at local government units,
sa 721 barangay, meron pang 46 o 46 o katumbas ng 6.35% na mga hindi pa drug cleared o hindi pa meron pang presensya ng illegal na droga doon sa lalawigan ng Albay. Mas palalakasin pa ng PDEA Albay ang rehabilitation at intervention programs nito sa lalawigan. Maging patuloy na monitoring programs sa mga nakaraang naideklara na drug cleared municipalities at barangays sa Albay. Ayon kay PDEA Albay Noe Briguel, bukod pa sa nakaraang ipinatutupad na programa, bumubuo pa rin ang ahensya ng ibang programa upang masolusyonan ang paglaganap pa ng illegal na droga. So currently, dito sa mga natandang affected barangays na padagos sa tuyang pagkandak ng rehabilitation intervention program, and at the same time, nag-iisip pa kita sa mga ibang instrumento para mas lalong matabangan sa tuyang mga katugangan na padagos na nagagamit ipinagbabawal ng droga. Amigo, binigyan din ni PDEA Chief Briguel sa sinagawang Provincial Peace and Order Council of PPOC at Provincial Anti-Drug Abuse Council of PADAC meeting na mahalaga ang patuloy na koordinasyon sa iba pang law enforcement agency gaya ng PNP. Sa pamamagitan ng partnership ng iba pang ahensya, mas may patutupad ang mga programa na efficient at effective. Inibaga pong barangay drug clearing program igwang sustainability phase na kung saan every 6 months tigbabalidate po yan ni PDEA and ni PNP together with other stakeholders kung ang sa indang barangay malilig pa or infected na naman and nagdadako na naman ang droga. Umaasa ang PDEA na tuloy na mababawasan at mareresolba ang paglaganap ng illegal na droga sa pakikipagtulungan na rin na iba pang ahensya at mga mamamayan sa Lalaw. Okay, maraming salamat Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Hataw Balita ngayon. Pinatunayan ng isang Pinoy na tubong Bohol na hindi hadlang ang kapansanan upang may pamalas ang kanyang talento sa buong mundo. Nakatakda itong tumanggap ng Leonardo da Vinci International Art Award sa Milan, Italy dahil sa kanyang likhang sining. Si Ryan Malyari humahataw. Hataw Balita ngayon. Bagaman may problema ang mga mata ni Elvin Vitor simula sa kanyang pagkabata, hindi ito naging hadlang para abutin ang kanyang pangarap. When I was a kid, my father is an educator, a teacher. So, kapag gumagawa siya ng mga visual aids, sir, tinitingnan ko siya kasi nagdo-drawing. So, nagdo-drawing yung papa ko dati ng mga Spider-Man, mga Batman, mga cowboy, mga soldiers at war, Indian, native Indian. So, sinasabi ko yung papa ko, anong kurso yan or anong trabaho yan paglaki? Sabi ng papa ko is, it's an artist, so you must study fine arts. Kaya sa murang edad nito, natanim na sa kanyang isip na gumuhit at nahasa ito ng nahasa sa kanyang paglaki. Yung mata ko po sir is inborn, so inborn talent siguro. So dahil yung mama ko nag-chicken fox nung pagbubuntis. Tapos yun, I noticed when I was in grade 2 na parang hirap akong tumingin sa blackboard. Tapos yun, nung pinatingnan ako sa doktor, 300 tsaka 400 na yung grado ng mata ko. Ngayon, 1,700, 1,500. For me po, hindi po siya hindrance. That's why I created realistic kind of painting so that I can prove that disability is not the boundaries or not a hindrance to create a great piece, yung parang ganun. Because I believe na if meron, kasi grateful lang talaga sa Panginoon sir kasi God gave me disability but also He gave me the ability to create. Sa April 14, 2024, nakatakdang tumanggap ng Leonardo da Vinci International Art Award si Elvin sa Milan, Italy. I'm really grateful to God kasi binigyan niya ako ng opportunity, a chance to showcase my talent and skill and also the identity of a Boholano, a Filipino in the international audience. So I am really thankful to God. Nais ni Elvin na maging inspirasyon din sa iba, lalo na sa kanyang mga kababayan sa Bohol upang abutin din ang kanilang mga pangarap. Sana in the future, yung mga younger generation will be inspired with my story because if walang
mauuna, walang susunod. So yun yung ano ko kasi minsan kasi dito sa Bohol ano lang kumbaga walang nagpo-push ba masyado. Kaya my goal is not just by myself. So my goal is not for myself only but for the rest of Boholano artists that are dreaming. That's why hopefully in my story they will be inspired na kung kaya ni Elvin, kaya ko din. At sa pagtanggap nito ng award sa April, magkakaroon din ng exhibit si Elvin sa Milan na naglalayong makatulong din sa iba. And then I have also a solo exhibit in Milan. And then I will bring like 10 pieces of paintings, and then half of the sale of my paintings, I really push that half of the sales, if meron mabenta, I wanted to donate it to the blind and deaf community here in our place because I have a disability. So why not share it to other like me? Sa pamamagitan ng mga katulad ni Elvin at ng kanyang mga likhang sining, mas makikilala ang kulturang Boholano at kulturang Pilipino sa buong mundo. Ryan Malyari, humahataw sa Balita Ngayon. Inilabas na ng UNICEF na umabot na sa mahigit 13,000 ang bilang ng mga bata na nasawi sa Gaza sa gitna ng nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Dagdag pa nito, karamihan sa mga bata ang dumaranas ng matinding malnutrisyon at wala man lang lakas na umiyak. Mula sa Ottawa, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus. Live! Hataw Balita Ngayon! Magandang araw, Charles. Gaano ba kalala yung malnutrisyon ng mga bata sa Gaza? Miss Beverly, isa sa 3 bata na wala pang 2 taon ang gulang ang dumaranas ng matinding malnutrisyon batay sa isinumitang report ng United Nations Children Fund o UNICEF. Ayon kay UNICEF Executive Director Catherine Russell, libo-libo sa mga ito ang sugatan pa at ang ilan ay hindi pa matukoy kung nasaan. Maaaring ang ilan sa kanila ay naipit sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Dagdag pa ng opisyal, ngayon lamang sila nakasaksi ng ganitong antas ng pagkamatay ng mga bata na nadamay sa anumang giyera sa mundo kung saan umabot na ito sa mahigit 13,000. Natuklasan din ito sa kanyang pagbisita sa Children's Ward na karamihan sa mga bata ay dumaranas ng severe anemia, malnutrition at walang lakas kahit sa pag-iyak. Nagbabala rin ang ahensya na ang tagutom ay nagbabadya sa kinubkob na lugar na patuloy na binobomba ng Israel sa loob ng mahigit 5 buwan. Samantala, nakatanggap naman ng matinding batikos mula sa international communities ang patuloy na death toll at ang tumitinding flood crisis sa Gaza at maging ang umano'y ginagawang humanitarian aid blockage ng Israel. Balik sa iyo, Beverly. Yes, Charles, nakakalungkot itong balita mo, no? Ano ba yung ginagawang solusyon ng gobyerno at UNICEF para maibsan ang starvation crisis sa Gaza? Yes, Beverly, sa ngayon ilan nga sa mga bansa kabilang ng US, Canada, France, UK, Netherlands at Jordan ay nakapagsagawa naman ng food airdrop para dito sa mga nasalanta sa Gaza. Balik sa Beverly. Okay, maraming salamat Charles Corpus mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita Ngayon! Pagkakalooban ng Western Australia o WA State Government ang bawat estudyante sa estado ng tulong pinansyal o student assistance payment. Maasa si State Premier Roger Cook na malaking tulong ang may dudulot ng ayuda sa mga pamilya. Itong humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita Ngayon! Makaaasa ang mga estudyante sa Western Australia o WA ng tulong mula sa pamahalaan. Inilaan ng state government ang 103.5 million Australian dollars o 3.78 billion pesos para sa WA Student Assistance Payment o WASAP bilang tugon sa cost of living crisis sa lugar. We'll be providing $250 for every secondary student and $150 for kindergarten and primary students. This is a really important way that we can assist Western Australian families deal with the cost of living. It's my #1 priority. Keep the WA economy strong and help people who are doing it tough. Today's announcement will really go a long way to making sure that we can assist WA families with the cost of living.
Ayon kay Premier Cook, naranasan niya rin ang pagpapalaki sa mga anak at ang mga pangangailangan sa paaralan tulad ng stationery, excursions o maging pambili ng bagong sapatos ay talagang malaking kabawasan sa budget ng pamilya. Bilang tugon ng pamahalaan, matatanggap ng mga pamilya ang bagong lunsad na WhatsApp sa Term 2 ng School Year 2024 na magsisimula sa April 15. Magagamit ng pamilya ang halaga pambili ng gamit tulad ng school uniform, backpack at calculator o pambayad sa sports at music lessons maging pambili ng baon. Kailangan lamang mag-register ng estudyante sa Service WA app gamit ang WA Student Number o WASN at mag-claim hanggang June 28, 2024. Hindi nangangamba si Premier Cook na magkakaroon ng inflationary pressure sa ekonomiya ang WhatsApp dahil nakatuon ang programa sa direktang pangangailangan ng mamamayan. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin umiiral ang easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko sa buong bahagi ng ating bansa, kung saan ngayong araw ay nananatiling mababa yung mga tsansa ng mga pag-ulan. Ngunit meron pa rin po tayong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor or namamataan pa na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisigat mamayang 6:01 ng umaga at lulubog mamayang 6:07 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nagsisimula ng dumagsa ang mga tao sa ilang pasyalan sa Sorsogon. May mga pulis na rin nakapwesto sa mga pasyalan sa bayan ng Bulusan upang magbantay at magpanatili ng seguridad. Si Lea Tanyon, humahataw! Hataw Balita ngayon! Unti-unti nang dinaragsan ng mga turista ang ilang pasyalan sa lalawigan ng Sorsogon. Sa Bulusan Lake, may mga bumibisita galing pa sa iba't ibang lalawigan sa Bicol at maging sa Quezon Province. Karamihan sa kanila, ngayon pa lang nakarating sa nasabing pasyalan. Nag-enjoy po kami. Maganda po ang Bulusan Lake. Well managed po siya. Actually, maganda po dito. First time ko din. Gusto kong i-try yung, yung kayak. Sa taas na 360 meters above sea level, nasa delistis na ng Bulkang Bulusan ang lawa. Kaya ramdam doon ang malamig na panahon kahit pa tag-init na. Maganda po dito kasi kahit mainit po, mapresko po siya. May bago ng view deck ang lawa at pwede itong gawing venue ng iba't ibang okasyon. May free na po pumupunta dito or birthday dito po ginaganap. Anniversary dito po. Sa ngayon, limitado sa kayaking, boating at pagsakay sa balsa ang mga aktibidad dahil nananatiling nasa alert level 1 ang Mount Bulusan. Di pa rin kasi pinapayagan ang trekking at camping sa Agingay Lake at sa Blackbird Lake na nasa bukana ng bulkan. Sa Dangkalam Beach naman, may nakapwesto ng mga pulis na nagbabantay para mapanatili ang seguridad. Agad na binibigyan ng babala ang mga naliligo na masyadong nang lumalayo sa pampang. Pinapaalalahanan din ang mga may dalang inumin. Limitahan po natin yung pag-iinom kasi ito po yung nagkakos ng pagkalunod dito sa Dangkalan Beach. Tsaka bantayan po natin ng maayos yung mga kasama nating bata. Itago po natin ng maayos yung mga kagamitan natin kasi baka masalisan tayo ng mga makakatiyong kamay. Lea Tanyon, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Bumida ang mayamang kultura ng La Trinidad Benguet sa ika-42 pagdiriwang ng Strawberry Festival ngayong taon. Samantala, enjoy naman sa desserts galore ang mga residente at turista sa ginawang 12,000 strawberry cupcake ng 80 mahuhusay na panadero.
Si Grace Doctolero humahataw. Hataw Balita ngayon. Ipinagdiwang sa La Trinidad, Benguet noong Sabado, March 16 ang Strawberry Festival 2024 kung saan tampok ang unique mini floats at makukulay na street dance na nagpasaya sa mga turista at manonood. Bumidang nagaganda ang environment-friendly at strawberry-inspired floats ng mga barangay. Kabilang din ang iba't ibang uri ng bulaklak kasabay ang makukulay na costume at cultural dance ng drum and lyre corps at ng mga lumahok sa open category. It's very amazing, especially we saw that kids very talented po sila and then naipapakita po natin yung culture natin. Very energetic po yung mga kids and mostly may mga cultural dances po. Pinapakita nila yung culture ng La Trinidad, like pinapakita nila yung how strawberry is very important. Ang Strawberry Field ang nangungunang tourist destination sa lugar na nagpaunlad sa ekonomiya ng bayan, lalong-lalo na ang mga produktong gawa mula sa strawberry na siyang one town, one product o OTOP ng La Trinidad. Happy Strawberry Festival 2024! Happy Strawberry Festival! Strawberry cupcake dito, strawberry cupcake doon. Strawberry cupcake is everywhere. Happy Strawberry Festival! Bida rin sa Strawberry Festival ang nasa 12,000 strawberry cupcake na inihain sa La Trinidad Municipal Gymnasium. Tulong-tulong ang nasa 80 mga panadero para magawa ito. Para magawa ang 12,000 cupcakes, kinakailangan ng La Trinidad Bakers Association ng 248 kilos na fresh strawberries, 1,968 na itlog at 148 kilos na white sugar. Sa aking paligid naman ay makikita ang mga replika ng World Record Giant Strawberry Cake na ginawa na ng lokal na pamahalaan noon pang 2002 na gaya nito, kung saan ngayong araw ay bukas sa publiko upang magkaroon ng picture at magkaroon sila ng remembrance ngayong Strawberry Festival 2024. Traditionally, we have a ceremonial slicing of cake every Strawberry Festival. But for now, we have a kayabang, we bake a kayabang cake and for cupcakes, and of course to this Strawberry Festival we have a big replica for the Strawberry Festival 2002 to 2023. Maging ang mga foreign tourists mula Japan at Guam namangha rin sa masarap na strawberry cupcakes. Yes, I tried the cakes. It's delicious. Yes, the strawberries, of course, are very good. Yeah, so tasty. Tasty? Tasty. Yeah. It's good. Yeah, strawberry good. March 20, 2004 nang masungkit ng La Trinidad Benguet ang Guinness World Record para sa Giant Strawberry Cake. Sa selebrasyon, ipinamahagi ng libre ang cupcake sa unang 100 bisita. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Pinirmahan na ng European Union ng aid package deal na nagkakahalaga ng 7.4 billion euros sa Egypt. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinca live. Hataw Balita ngayon. Hello Klein, ano ba yung nagbunsod sa EU para magkaroon ng funding package doon sa Egypt? Amel, inanunsyo ng European Union ang 7.4 billion euro na funding package sa Egypt linggo March 17 para makontrol ang migration crisis sa bansa. Ang pahayag na ito ay naganap na naging pagpupulong sa Cairo ng EU national leaders kasama si Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi at European Commission President Ursula von der Leyen. Ayon kay Italian Prime Minister Giorgia Meloni, ang hakbang na ito ay makatutulong sa mga residente ng Africa at hindi na kailangan pang lumipat sa Europe. Kasama sa nasabing aid package ang 5 billion euros para sa concessional loans, 1.8 billion euros sa investments at 600 million euros ay para naman sa grants at pagkontrol sa migration. Matagal nang nangangamba ang mga pamahalaan sa Europa tungkol
sa posibleng paghina ng ekonomiya sa Egypt na nagdulot ng pagtaas sa bilang ng mga nagmamigrate. Malapit na ring maabot ang pinakamataas na inflation rate sa bansa, kung saan marami sa mga Egyptian ang nagsasabing nahihirapan na makaahon. Balik sa iyo, Amir. Alright, maraming salamat, Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Bilang ng New Zealand nurses na nagpaparehistro upang makapagtrabaho sa Australia, dumarami sa kabila ng pagtaas ng sahod noong nakaraang taon. Mahigit 9,000 New Zealand nurses ang nagparehistro sa Australian Health Practitioner Regulation Agency o APHRA sa nakalipas ng 10 buwan. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Libo-libong nurses sa New Zealand ang naitalang nagparehistro sa Australian Health Practitioner Regulation Agency o AHPRA sa nakalipas na 10 buwan. Kasunod ito ng 9,511 verifications of good standing na ibinigay ng Nursing Council ng New Zealand sa AHPRA na siyang nagbibigay daan upang makakuha ang isang nurse ng registration upang makapagtrabaho sa Australia. Sa ads, makikita na ang Australia ay nag-aalok ng malaking sahod sa nursing jobs, tulad na lamang ng isang advertisement sa SEEK na nag-aalok ng $117 per hour na kita para sa contract work sa mga liblib na lugar. Sa iba naman ay free travel accommodation sa pagiging locum. At ang iba ay nag-o-offer ng free meal and entertainment allowance at sign-up bonus para sa permanent role sa rural aged care home. Noong nakaraang taon lamang itinaas ang sahod ng nurses sa New Zealand. Subalit mas mataas pa rin ang sahod ng mga nurse na nagtatrabaho sa private health clinics kumpara sa mga nagtatrabaho sa GP or EV clinics. Ayon kay Kerry Nuku, kay Whakahaere o Administrator ng Nurses Union, hindi lamang dahil sa mataas na pasahod, kaya maraming New Zealand nurses ang nagnanais lumipat ng Australia, kundi maraming factors ang nag-uudyok sa mga ito, tulad na lamang ng mas magandang quality of work at professional training and development, at mas maraming opportunities ang Australia kaysa dito sa New Zealand. Ayon din kay New Zealand Health Minister Shane Reti, ang malaking bilang ng nurses na gusto makapagtrabaho sa Australia ay maaaring mga bagong dating lamang at ginagawang stepping stone ang New Zealand upang makapunta ng Australia. Kaya naman kasalukuyang pinag-iisipan ng gobyerno ng New Zealand ang mga maaaring paraan, gaya ng libreng edukasyon at bonding scheme, upang mapanatili ang nurses sa bansa at maiwasan ang kanilang paglipat sa Australia o sa iba pang lugar. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Maghahandog ng pre-legal consultation para sa mga kababayan natin sa London, United Kingdom, kaugnay ng pagdiriwang ng National Women's Month. Magsasagawa naman ang forum para sa international students sa Montreal, Canada. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Maghahandog ang Philippine Embassy sa UK ng isang Gunimoke attorney, isang pre-legal clinic bilang pagdiriwang ng National Women's Month. Gaganapin ito sa March 20 alas 10 ng umaga hanggang 1 ng hapon. Maring isang guni ang tungkol sa UK family state, estate administration at iba pa. 10 clients lamang na may urgent legal concerns ang mabibigyan ng pagkakataon na magpakonsulta. Kaya't mag-register na sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa United Kingdom sa facebook.com/PHL in UK. Iniimbitahan naman ang mga kababayan natin sa Australia sa isang online information seminar. Pag-uusapan dito ang tungkol sa portability of Australian Age and Disability Support Pension. Gaganapin ito sa March 23 alas 2 ng hapon via Zoom. Sa mga interesadong dumalo, maaari kayong mag-register sa bit.ly/FemEmbassyInfoSeminar. Magsasagawa naman ang Filipino International Students Forum sa Montreal, Canada, hatid ng Philippine Embassy sa Canada at Filipino Heritage Society of Montreal. Gaganapin ito sa March 23 alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa Holiday Inn Montreal Center Villa. Pag-uusapan dito ang tungkol sa rights at obligations ng international students at consular services na inihahandog ng pasuguan. Limitado lamang ang maaaring dumalo, kaya mag-register na sa qrco.de/FIS Montreal.
Nangangailangan naman ng official driver to the ambassador at general utility personnel and alternate driver ang Philippine Embassy sa Belgium. Sa mga interesadong mag-apply, magsumiti lamang ng inyong resume at cover letter sa brussels.pe at dfa.gov.ph hanggang March 22. Para sa listahan ng duties and responsibilities, bumisita lamang sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PH in Belgium. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Muling mapapanood sa Ateneo Fine Arts Theater ang dulang fluid ng award-winning playwright na si Floyd Quintos. Updated at rewritten ang script nito na iniakma para sa mga manonood na kabataan at tatalakayin ng mga realidad ng mga Gen Z na sumusubok sa iba't ibang larangan ng Filipino art industry. Pagbibidahan ito ng mga kapwa Gen Z na sina Jello Acosta, Paul Atienza, Noel Bato, Natania Cuy, Lawrence Miranda at Kiara Ramento para sa isang undergraduate thesis production. Nakaschedule na rin ang screening bukas, March 20 hanggang sa Linggo, March 24, ganap na alas 7 ng gabi. Ito na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Amiel, pwede bang bumate? Pwede. Ayun Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello Philippines! Ako po si Arlene Sichon from Edmonton, Canada. Gusto ko pong batiin ang aking mga sabuhay na nasa Pilipinas, ang Mateo, Alfonso at Sichon family. Ang aking ate, Lolita, Ate Let, hello, Ate Guy, Ate Raji, and myself, Ate Bates, Ate Daisy, at kay Joanne, and sa aking kapatid ko, si Boy at si Kuya Roy. Sana po ay manood kayo ng Hataw Balita Ngayon. Ayan, at sa atin namang shout out. Ayan, shout out kay Christian Lopez. Kasama nating cameraman at reporter na rin dito sa Laguna ng happy birthday. At ganoon din si Lou Elipanya na nagkaroon Laguna at si Hener Aliparo. Siyempre si Mabi Beth at Brad Dan Rason. Ayan, si Edad. At Amiel, ikaw naman. Ayan, nakikibati na rin ako. Kumusta po, Mami and Edad? At siyempre, ngayon ay isasamantala ko na rin makibati ng advance happy SPBB at happy Brethren Day sa ating mga kapatid sa MCGI. Pinabati ko rin ng happy Sabbath anniversary ang ating kasamang si Paulo Dasal dito sa South Korea. At ganoon din yung ating isang masipag na secretary, Miss NJ, happy birthday. Salamat sa libre. Ayan. Beb, ikaw naman. Ayan, sana all, Siyempre, ako rin makikibati rin ako kay na Mami at saka kay Brad Dan Razon. At ganun din, advance happy SPBB po sa mga members ng Church of God International. At ganun din, ako rin may shoutout din ako. Happy birthday po sa kuya ko na si Peter Sison mula sa Griffith, Australia. At ganun din po kay kina Sis Yang, Sis Marie at kay Mami Let Malyari, Brad Richard and Sis Gina Suanes ng lokal ng Houston, Texas. At ganoon din po kina Tita Josie Abir Sevilla, mga taga Calle Guapo at Calle Guapa ng San Diego lokal. Shoutout din sa welcoming team ng lokal ng San Diego at belated happy Sabbath anniversary po kina Sis Jessie Umipig, Brother Demetrio and Sis Merlin Vergara at Sis Paulette Reyes. At ganoon din po happy Sabbath anniversary kina Sis Mem Malyari ng lokal ng Las Vegas. Yan. At binabati ko na rin kayo ng advance happy SPBB kasi by next week na tayo magkikita ulit, Looben. Ayan. At happy Grand Fiesta ng Diyos. Ayan. At syempre, shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyahan sa gaganaping mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula po ito sa darating na Lunes, March 25, 2024, 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International.
Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 13, talatang 12. Ang pag-asa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso, ngunit pagka ang nasa ay dumarating, ay punong kahoy ng buhay. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-19 sa buwan ng Marso 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Tulupong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, March 19, 2024. Mula naman dito sa Seoul, South Korea, ako si Amiel Pascual, kamsahamnida. Ako naman si Beverly Saison mula sa tinagurian na City in Motion, walang iba kundi sa San Diego, California, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.